Noong huling bahagi ng 2002, sa isang bahay kalinga sa Nueva Ecija, isang nurse na nag-ikot sa gabi ang napatigil sa harap ngang kwarto 302 dahil sa isang kakaibang tunok na nagmumula sa siwang ng pinto. Hindi ito ordinaryong paksasalita habang tulog. Ito'y isang nakakakilabot at detalyadong bulong na tila nagkukumpisal ng isang malagim na kasalanan. Nag-atubili siya, ngunit sa huli kinuha ang telpono. Ang desisyong iyon ang mag-alis ng alikabok sa isang kasong 5 taon nang nakabaon sa limot. Nagsimula ang lahat noong 1997. Isang panahon kung saan hindi pa laganap ang DNA testing at mga CCTV kamera. Sa harap ng salaysay ng biyen ng lalaki at ng asawa, na tumakas daw ang manugang, ang pakawalangang isang 29 taong gulang na babae ay madaling isinantabi. Isang perpektong alibi na binuo ng pamilyang nakakaisa. Ngunit sa pagitan ng nga nasisirang brain cells ng isang matandang nawawalan ng alaala, unti-unting lumabas ang isang karumal-dumal na katotohanang matagal nang itinago. Nasa ilalim ng kamalik, si Elena. Ito ba'i walang kabuluhang satsat lamang ngang isang matandang may dementia? O sigaw ngang isang kaluluwang nakakulong sa ilalim ngang malamig na semento? Sa sandaling nawala ang katinuan, kabalintunaang doon naging pinakamalinaw ang duguan niyang alaalang gabing iyon. Ano nga ba ang nagtatago sa likod ng matibay na pader na kanilang itinayo na gumuho dahil lamang sa isang tawag ng nurse? Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe button para makatanggap ka ng isang maningning na araw ngayon. Simulan na natin ang kwento na araw na iyon. Agosto 2002, sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Bumubuhos ang malakas na ulan. Habang pinupuno ng maalinsangang hangin ang silit, hindi na makilala nga mapani Mang Pedro de Leon ang sariling anak. Nanginginig na inalo ni Jose ang balika ng kanyang ama. Itay, ako po ito. Si Jose. Tumingin lang sa kawalan ang 78 tahong gulang na matanda bago dahan-dahang lumingon. Dumaan ang tingin ng kanyang mga matang walang pokus sa mukha ng anak. Sino ka? Nanlamig at nanigas ang mukha ni Jose. Para sa kanya, na isang construction worker sa Maynila at nabubuhay sa arawang kita, imposibleng alagaan mag-isa ang amang may dementia. Sa huli, mabigat ang napaang naktungo siya sa isang bahay kalinga at tinanggap ang papeles na iniabot ng isang empleyado. Bahay kalinga ni San Roque po ito. Kayo po ang guardian, pakipirmahan po dito. Pinilit ni Jose na higpitan ang hawa sa panulat, ngunit hindi tumigil ang pangingining ng kanyang nga daliri. Ang maikling sandali ngang pagsulat ng kanyang pangalan sa papel ay parang isang kawalang hanggan para sa kanya. Pakialagaan po ninyo siyang mabuti. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang Oktubre 15, 2 buwan na si Mang Pedro sa bahay kalinga. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang pasilyo ng pasilidad. Habang kinukusot ng caregiver na si Rina Cruz ang kanyang inaantok na mga mata pagdaan sa kwarto 302, may narinig siyang kakaibang tunok mula sa siwang ng pinto na sa ilalim ng kamalik. Si Elena. Hindi ito tunok tao dahil sa sobrang tuyot at hindi rin tunok multo dahil sa sobrang linaw ng bulong. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang pinto at sumilip sa loob. Lolo? Gising pa po kayo? Anong ginagawa ninyo? Nakaupo si Mang Pedro sa gilid ng kama, nakatingin sa madilim na bintana. Lumapit si Rina at tinayosong kumu. Gabi na po. Matulog na po kayo. Dahan-dahang lumingon si Mang Pedro at tiningnan si Rina. Ngunit sa kanyang nga mata, tila may ibang nilalang na hindi taga-mundong ito ang nakatingin. Nasa ilalim siya, si Elena. Kinilabutan si Rina at pilit na inihiga ang matanda. Pilit niyang inisip na nananaginip lang ito, ngunit paglabas niya sa pasilyo. Mabigat ang kanyang dibdib na parang may nakadagang bato. Mula noon. Sa loob na 2 araw.
Gumihising si Mang Pedro sa parahong oras tuwing madaling araw at inulit ang parahong makasalita. Inilibing ko siya sa ilalim nga, kamalik. Si Elena. Dahil sa paulit-ulit na, nakakakilabot na, pag-amin na, parang sirang plaka. Hindi na ito natiis ni Rina. Noong umaga ng Oktubre 17, buo na ang kanyang desisyon nang kumatok siya sa pinto ng opisina ng direktor. Direktor, tungkol po kay Lolo Pedro, sa kwarto 302. Hindi mo kom-kom-fam-fam-fam. Kasi, ilang araw na po niyang inulit-ulit ang parehong sinasabi. Nasa ilalim ngang kamalik si Elena. Parang hindi po ito basta-basta lang. Doon lang itinaas ng direktor ang kanyang tingin kay Rina. Miss Cruz, gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? 2 taon na po? Inayos ng direktor ang kanyang salamin at napailing. Kung ganun, alam mo na, ang nga pasyenteng may dementia, kung ano-ano ang sinasabi. Hindi ba araw-araw mo itong nakikita? May sa pangadian, sinasabing dumating daw ang yumaong asawa kaya nakayang maghanda ng pagkain, pero iba po ang pakiramdam ko dito. Ang tono niya, parang may inaamin po talaga siya. Ibinagsak ng direktor ang kanyang panulat at bumuntong hininga. Miss Cruz, ang trabaho natin ay pakainin ang mga pasyente at palitan ang kanilang mga diaper. Hindi tayo mga investigador. Kung talagang nababagabag ka, tawagan mo na lang ang gwardiyan niya. Napakagatlabi si Rina paglabas ng opisina. Sinubukan niyang tawagan ang gwardiyan, si Jose, sa oras ang tanghalian, ngunit nagriring lang ang telepono. Sino ba yang Elena na yan at ganun na lang siya? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa teleponong hindi sinasagot. Nang gabing iyon, nakpatuloy ang pagbulong ni Mang Pedro. Inilibing ko siya sa ilalim. Si Elena. Sa dilim, pinagpawisan ng malamig si Rina. Sa huli, hindi na niya kayang manahimik na lang. Kinabukasan, Oktubre 18, pauwi na sana si Rina ngunit sa halip na sa bahay, ay dumiretso siya sa isang public phone booth papuntang Kabayanan. Talavera Police Station. Nanginginig ang kamay ni Rina sa boses ng lalaking sumagot sa kabilang linya. Ah, may iulat po sana ako. Naging formal ang boses ng pulis. Sige po, sabihin ninyo. Lumingalinga si Rina at hininaan ang boses. May pasyente po ditong may dementia sa isang bahay kalinga. Gabi-gabi po siyang may sinasabing kakaiba. Parang tinutukoy niya po ang lugar kung saan niya inilibing ang isang tao. Mawalang galang na po. Ano po ang pangalan ninyo? Hindi ko po pwedeng sabihin. Gawin niyo na lang pong anonymous. Sinasabi niya pong inilibing niya raw si Elena sa ilalim ng kamali. Mabilis na ibinaba ni Rina ang telepono na parang tumatakas. Ang pulis na nakaduti ay napakunotno at mabilis na isinulat ang impormasyon sa isang papel. Bahay kalinga, matandang may dementia. Sinasabing may inilibing sa ilalim ng kamali na nangangalang Elena. Sumilip ang kanyang kasamahan. Ano yan? Wala? Kalokohang tawag? Lang yata? Inilagay en pulis ang papel sa isang sulok en kanyang mesa. Lumipas ang gabi at kinaumagahan. Si Detective Marco Reyes en Talavera Police Station Homicide Division ay nagbabasa en logbook nang mapansin niya ang papel. Nasa ilalim ngang kamalik si Elena. Biglang tumalas ang tingin ni Marco. Sa kanyang isipan, biglang bumalik na parang kitlat ang isang kaso noong baguhan pa siyang pulis 5 taon na ang nakalilipas. Elena Santos. Mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa bodega ngang nga file. Halos mabali siya sa paghalungkat sa mga maalikabok na kahon nga lumang kaso. Ayun! Sa isang naninilaw na folder na kinuha niya mula sa isang kahon noong 1997, malinaw na nakasulat, nawawalang tao, Elena Santos,
kaso sarado, tumakas. Dahan-dahang bumaba ang daliri ni Marcos sa listahan ng mga taong sangkot hanggang sa huminto ito, Pedro de Leon. Biyenan nang nawawala. Sa paghinto ngang kanyang daliri sa pangalang iyon, isa pang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Taglagas niyan 1997, habang napapadaan siya sa harap ng isang kooperatiba nga magsasaka, narinig niya ang usapan ng mga taga-baryo. Si Mang Pedro, ano kayang pumasok sa isip, bumili ngang 20 sako ngang semento. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang folder at bumalik sa kanyang opisina. Ang kasamahan niyang si Officer Leo Garcia, na nakaupo sa tapat, ay nagtatakang tumingin sa kanya. Senyor, anong hinahanap niyo diyan sa maalikabo na lugar na yan? Inilapak ni Marco ang folder sa mesa. Isang missing person case noong 1997. Nawala ang manugang, pero isinara bilang paktakas lang. Nanlaki ang mamata ni Leo. Tapos, bakit po? Itinuro ni Marco ang memo sa logbook. Kagabi, may tumawag. Isang pasyente na may dementiya sa isang bahay kalinga. Gabi-gabi raw, inulit-ulit. Inilibing ko siya sa ilalim ng kamalik. Elena, katulad pong pangalan ng nawawala sa folder na yan? Tinapik ni Marco ang isang linya sa folder. Oo, at alam mo ba kung sino ang pasyenteng yon na may dementiya? Si Pedro de Leon. Ang biyenan ng nawawalang ito. Natulala. Si Leo. Ano? Impossible. Hapong ginahok Octubre 20. Nagitunggo sina Marco at Leo sa dating bukid ni Mangi Pedro sa Talavera. Matagal nang walang tao sa lugar at napapalibutan na ito ngang matataas na damo at mukhang nakakatakot, mukhang abandonado na talaga ito. Parang may multo, sabi ni Leo habang nanginginig at lumilingalinga. Naunang naglakad si Marco papunta sa halos gumuho ng kamalig. Na-foreclose ito noong 1958, pero 2 beses nang walang bumili sa auction. Sabi-sabi, ayaw daw ni Mang Pedro na may pumasok dito at mag-isa lang siyang nanirahan dito noon. Maingat na pumasok ang 2 sa kamalig. Nang buksan ni Leo ang kanyang flashlight at itutok sa madilim na loop, puro alikabok at sapot ng gagamba ang nakita. Leo, halika rito. Itutok mo ang ilaw dito. Nakapako ang tingin ni Marco sa isang bahagi ng sahig, tila may nakmamadaling naktakip, isang bahagi lang ng sahig ang makapal na sementado. 20 sako ng semento, bulong ni Marco. Sinyo, ibig sabihin ba? Tumango si Marco nang may katiyakan. Kumuha kang search warrant. Kailangan nating hukayin ito. Kinabukasan, Oktubre 21, dumating ang isang backhoe at isang excavation team. Ang tunok na pakpasak sa matikas na semento ay umaling anghaw sa tahimik na baryo. Mayroon po dito, parang takip, sigaw isang miyembrong team pakalipas ng 2 oras. Tumatakbong, lumapit sina Marco at Leo at maingat na inangat ang takip. Sa loob ngang isang luma at tuyong imbakan ng pagkain ng hayop mayroong isang katawan na binalot ng mahigpit sa makapal na plastik. Sir, nakita rin po ito sa bulsa ngang bangkay. Inabot ng isang SOCO agent ang isang plastic bag na may lamang ebidensya. Sa loob nito, may isang ipit sa buhok na hugis paru-paro. Ipadala yan sa forensics para sa identification. At puntahan niyo si Mang Pedro sa bahay kalinga ngayon din, kunin niyo na siya. Nanginginig na binuksan muli ni Marco ang 1997 case file. Sa loob ng file, nakasulat ang salaysay nga asawa na ang paboritong gamit daw nawawala ay isang ipit na paru-paro. Sa paglubog ng dilim sa Nueva Ecija, ang katotohanang 5 taon nang nakabaon ay dahan-dahan nang lumalabas. Oktubre 25. Isang tawag mula sa crime lab ang bumasak sa katahimikan ng police station. Matagal na hindi nagsalita si Marco habang kausap sa telepono. Nang ibaba niya ito, mabigat ang kanyang tingin. Lumabas ng resulta NG Dental Records, kumpirmado. Siya nga si Elena Santos,
ang nawawala noong 1997. Tumayo si Leo mula sa kanyang kinaupuan, bakas din sa kanyang mukha ang tensyon, kumpirmado na po. Anong susunod nating gagawin? Isinuot ni Marco ang kanyang jacket at tumango. Kailangan nating kausapin ang orihinal na investigador. Si Sergeant Nanding Ramos. Retirado na siya ngayon at may fishing supply store sa Cabanatuan. Agad na nagtungo ang dalawa sa isang lumang fishing store sa labas ng Cabanatuan City. Sa lupong tindahan, abala ang 64 taong gulang na si Nanding sa pag-ayos ng mga tansi habang nakasalamin. Sa pagbukas ng pinto, itinaas niya ang kanyang tingin. "O, sino to?" "Si Detective Reyes pala." "Anong sadya mo, abalang tao?" Pumasok si Marco at magalang na yumuko. "Skite Nanding, kumusta po kayo?" "May mahalaga po akong sasabihin." Inalok ni Nanding ng upuan ang dalawa na may palakaibigang ngiti. Upo. "Ano ba yon?" Umupo si Marco at maingat na nagsalita. "Skite, Nanding, natatandaan niyo pa po ba ang kaso nga pagkawala ni Elena Santos noong 1997? Biglang natigilan ang kamay ni Nanding. Halatang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Bakit mo biglang tinatanong yan?" Natakpuan na po ang kanyang ngalabi. Sa ilalim ng samantadong sahig, ngang kamalik sa bukit ng biyenan niyang si Pedro de Leon. Ibinaba ni Nanding ang hawak na tansi. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang bibig. Ganun pala. Nandun lang pala talaga siya. Inilabas ni Leo ang kanyang kwaderno at matalas na nagtanong. "Bakit po ninyo isinara ang kaso bilang paktakas lang? Wala po ba kayong napansin na kakaiba?" Malungkot na umiling si Nanding. Ang asawa at ang biyenan, parehong-pareho ang sinabi. Nag-impake raw ang manugang at tumakas. Kahit anong iyak at pagmamakaawa ng nanay niya na hindi totoo. Paano namin kokontrahin ang sinasabi ngang pamilyang kasama niya sa bahay? Tiningnan ni Marco si Nanding sa mata at naktanong. "Wala po ba kayong napansin na kahinahinala habang nag-imbestiga?" Kinamot ni Nanding ang kanyang baba at pilit na inalala. Ang biyenan niya. Sobrang kalmado. Nawala ang manugang pero hindi siya galit, hindi rin nag-aalala. Yun ang kakaiba. "Wala na po ba kayong ibang natatandaan?" May mga sismis sa baryo. Bigla raw nagpagawa ang kamalik si Mang Pedro. Pero hindi ko na inimbestigahan. Ano bang big deal sa pag-ayos ng kamalig sa bukid, di ba? Yun ang inisip ko. Tumingin si Nanding kay Marco na may pagsisisi sa boses. Habang buhay ko itong pagsisisihan. Sana man lang nakdala akong palanun at nagukay ng kaunti. Mabigat ang loop na umalis sina Marco at Leo sa tindahan. Oktubre 27, nagmaneho si Marco papuntang Bulacan para kausapin ang pamilya ng biktima. Sa isang lumang apartment, pagkatapos pindutin ang doorbell, binuksan ngang 60 taong gulang na si Aling Teresita ang pinto. "Sino po sila?" Inilahat ni Marco ang kanyang police ID at magalang na nagpakilala. "Mula po ako sa Talavera Police Station. Nais ko po kayong makausap tungkol sa anak ninyong si Elena Santos." Nanlaki ang nga mata ni Aling Teresita at nangingini ang kanyang nga kamay. "Si Elena? Ang anak ko? Anong nangyari? May balita ba?" "Maari po ba tayong mag-usap sa loob?" Dali-daling binuksan ni Aling Teresita ang pinto. Sa maliit na sala, huminga muna ng malalim si Marco bago nagsalita. "Aling Teresita, magpakatatak po kayo. Natakpuan na po namin ang ngalabing ng inyong anak." Agad na nawala ang kulay sa mukha ni Aling Teresita, nanigas ang kanyang ngalabi. "Labi? Anong ibig mong sabihin?" "Natakpuan po sa ilalim ngang kamalik sa bukit ng kanyang biyenan." "Patawad po." Tinakpan ni Aling Teresita ang kanyang mukha at napaupo sa sahig. Isang malakas na hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso ang pumuno sa sala. "Sabi ko na nga ba, pinatay siya nga demonyo sa bahay na yon? Sinabi ko na sa inyo?"
Hinintay ni Marco na kumalma ito bago maingat na nagtanong. Aling Teresita, mari po bang ikwento ninyo ang nga nangyari noong 1997? Pinunasan ni Aling Teresita ang kanyang luha at nagsalita ng may hinanakit. Mula pa noon, sinasabi ko nang hindi siya tumakas. Hindi ganoong klase nga, bata si Elena para mag-impake at tumakas. Nakpunta ako sa istasyon. Nakmakawa na iligtas siya. Hanapin siya. Pero walang naniwala sa akin. Nakpunta po ba kayo mismo sa bukit? Higit sa 10 beses. Hinawakan ko sa kuwelyo ang biyenan niya, pero ang sagot lang niya, hindi ko alam, umalis na siya. Ganun lang. Biglang may naalala si Aling Teresita at hinawakan ang braso ni Marco. Ang ipit sa buho? Po? Anong ipit po? Nung una akong pumunta sa bukit, malapit sa Kamalik, nakita ko ang ipit ni Elena. Yung hugis paru-paro, ako ang bumili non para sa kanya nung ikinasal siya. Kumuha si Marco isang litrato mula sa kanyang bag at ipinakita kay Aling Teresita. Ito ang litrato ngang maalikabo na ipit na paru-paro na natapuan kasama ng ngalabi. Ito po ba? Nang makita ni Aling Teresita ang litrato, napasigaw siya at napaupo. Iyan nga. Iyan nga. Ang sa kanya. Diyos ko, Elena. Niyakap ni Aling Teresita ang litrato at walang tigil na umiyak. 5 taon kang giniginaw dun? Habang ako kumakain at natutulog. Ni hindi man lang kita naipaganda ng pagkain tuwing Pasko. Walang nagawa si Marco kundi yumuko at damayan ang kanyang pagdadalam hati. Kinabukasan, Oktubre 28, nagtungo sina Marco at Leo sa Barangay Hall Talafera. Nais nilang makahanap ng mga residente na may natatandaan pa noong 1997. Ang una nilang nakausap ay si Aling Flora, isang 70 anyos na babay. Si Elena? Oh, natatandaan ko. Isang linggo bago siya nawala, nakita ko siya sa sakayan ng bus, sabi ni Aling Flora. Nagtanong si Leo. Ano po ang itsura niya? Sabihin niyo po lahat ng natatandaan ninyo. Nag-isip si Aling Flora. May dala siyang malaking bayong. Kaya inisip ko, aalis yata siya. Baka uwi sa kanila. Wala na po ba kayong ibang napansin? Wala na. Basta may dala siyang gamit at nakatulala lang, hindi ko na nakita kung sumakay ba siyang bus o hindi. Ang sumunod nilang kinausap ay si Aling Nelia, 67 anyos, may-ari ngang isang maliit na sari-sari store. Iba ang kwento niya kumpara kay Aling Flora. Hindi yon tatakas. Sigurado ako, nagtaka si Marco. Bakit po ninyo nasabi? Buong kumpiyansang sumagot si Aling Nelia. Kasi bago siya nawala, noong gabi bago yon, pumunta siya sa tindahan ko. Bumili siya ngang 5 instant noodles at isang tray nga itlog. Diyos ko, ang taong tatakas ba bibili pang almusalin niya kinabukasan? Nakatinginan sina Marco at Leo. Lumingalinga si Aling Nelia at bumulong. Pero, detective, sikreto lang ito ha? Opo, sabihin niyo lang po. Malaking tulong po sa investigasyon. Madalas daw nakikita si Elena at si Kapitan Tony Villanueva. May nakakita raw sa kanila na nag-usap sa may ilog tuwing gabi. May namamagitan daw yata sa kanila. Biglang tumalas ang tingin ni Marco. Oktubre 29, pagbalik sa istasyon, sinimulan ni Leo na halungkatin ang Manga Financial Records noong 1997. Matapos ang ilang sandali, bigla niyang tinawag si Marco. Senyor, tingnan niyo po ito. May nahanap ako? Lumapit si Marco. Ano yan? May record dito. NG 1,500. 000 peso. Loan application gamit ang titulo NG Bukid sa pangalan ni Elena Santos. Pero na-cancel. Ang petsa, 2 araw bago siya nawala. 2 araw bago? Tamang-tama ang tiyempo. At may mas nakakagulat pa po.
Sa parehong araw, may record na bumili ang biyenan niyang si Pedro de Leon ng 20 sako ng semento. Napakunot ang nuni Marco. Bumili ng semento sa araw na na-cancel ang loan. Ang pangalan ng loan officer ay David Chan. Nasa Maynila na siya ngayon. Kinabukasan, pinuntahan ng 2 detective ang isang apartment sa Maynila. Ang 68 anyos na si David Chan ay nakaupo sa sofa at inaalala ang nakaraan. Na-cancel na loan? Oh, natatandaan ko. Imposibleng makalimutan kasi nagkaroon gulo noon. Seryosyong nagtanong si Marco. Ano pong nangyari? Kumunatang noon ni David. Nung garaw na yon, sumugot si Mang Pedro sa bangko. Pulang-pula ang mukha niya at nagsisiga. Ano po ang sinabi niya? Sinong may karapatang isang laang lupa ko? Sisirain ng manugang kong yan ang pamilya namin. Ganun ang sigaw niya. Ano po ang reaksyon ni Elena? Lumungkot ang mukha ni David. Nakatayo lang siya sa isang sulok, putlang-putla. Kahit anong sigaw ng biyenan niya, hindi siya makapagsalita. Takot na takot ang itsura niya. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang mukha niyang yon. Binuklat ni Marco ang kanyang notebook at dahan-dahang tumango. Pera, alitan, at semento, lahat ng piraso ng palaisipan ay tumuturo sa isang larawan. Leo, po senyor. Isinara ni Marco ang kanyang notebook at matigas na nagsalita. Ipatawag mo si Kapitan Tony Villanueva bilang witness. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang relasyon nila ni Elena. Nobyembre 1, sa isang maliit na meeting room sa munisipyo, mabigat ang tensyon. Makaharap sina Marco at Leo kay Kapitan Tony Villanueva. Ang 54 anyos na kapitan ay halatang hindi mapakali. Ano po ang relasyon ninyo kay Elena Santos? Diretsong tanong ni Marco. Halatang nanigas ang balikat ni Tony. Residente lang po ang barangay ko. Bilang kapitan, trabaho kong tulungan ang residente. May masama po ba dun? Para sa isang ordinaryong residente, parang napakadalas ninyong makita. Umubo si Tony at umiwas ng tingin. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Inilabas ni Leo ang kanyang kwaderno. Kumalat po ang tsismis sa baryo. Gabi-gabi raw kayong nakikita sa tabingang ilog. May namamagitan daw po sa inyo. Biglang namula ang mukha ni Tony. Hindi totoo yan. Tumaas ang kanyang boses. Gawa-gawa lang yan ng mamatatandang walang magawa. Kung ganun, sabihin ninyo ang toto. Bakit kayo madalas makita? Bumuntong hininga si Tony at yumuko. Sandaling tumahimik ang silit. Nagpatulong po si Elena tungkol sa pakbebentang bukit. Lumapit si Marco. Pakbebentang bukit? Opo. Bago po ako naging kapitan, 10 taon akong nagtrabaho sa isang rural bank. Kaya sa akin siya lumapit para magtanong kung paano ayusin ang mautang. Desperado na po siya kaya sa akin siya lumapit. Kailan po ito nagsimula? Noong summer ng 1997. Noong una, tungkol lang sa proseso ang loan. Pero kalaunan, sinabi niyang kailangan na raw niyang ibenta ang bukit. Inilabas ni Leo ang isang dokumento at inilagay sa mesa. Napatingin si Tony dito. Setyembre 17, 1997. Hapon, nakita kayong makasama malapit sa isang law office sa Cabanatuan. Kailangan ba ang law office para magbentan bukit? Nanginginig ang mga mata ni Tony. Magsabi na po kayong toto. May relasyon po ba kayo? Wala po, hinding-hindi. Halos pasigaw na sabi ni Tony. Gusto ni Elena na makipag-iwalay. Nagpapatulong siyang mag-file ng annulment. Ipinakilala ko lang siya sa isang abogadong kakilala ko. Yun lang yon. Nakrus ng braso si Marco. Lahat ba nga pakikita ninyo ay sa mapampublikong lugar? Opo, sa munisipyo, sa bangko, sa law office. Wala kaming tinatago. Bakit niya gustong makipag-iwalay? Yumuko si Tony. Dahil sabihan na niya.
Hindi niyo alam kung gaano kalupit si Mang Pedro sa kanya. Kapag nalalasing, tinatapon ang pakain, naksisika. Sabi ni Elena, hindi na niya kaya, gusto na niyang mabuhay ng payapa. Nobyembre 3, nagtungo sina Marco at Leo sa Cabanatuan. Hinanap nila ang opisina ni Eti. Ricardo Lim sa ikalawang palapak ng isang lumang gusali. Ang 5-8 anyos na abogado ay mukhang hindi komportable. Si Elena Santos. Mayroon po kaming attorney-client privilege. Hindi ko po pwedeng sabihin basta-basta. Sumandal si Marco sa mesa. Attorney, patay na po ang kliyente ninyo. 5 taon na siyang nakalibing sa ilalim ng malamig na semento. Kung hindi po kayo makikipagtulungan, babalik kami na may warrant. Inayos ni Ati Lim ang kanyang salamin at napabuntong hininga. Nag-usap kami noong Setyembre 17, 1997. Pinag-aralan namin ang pag-file ng annulment pero hindi kami formal na pumirma na kontrata. Bakit po hindi? Sabi niyo desperado na siya. Nagalinlangan si Elena. Sabi niya, kakausapin niya muna ang asawa niya. Gusto pa niyang bigyan ng huling pagkakataon. Nagtanong si Leo. Mayroon po ba kayong natatandaan na sinabi niya? O, hindi ko makakalimutan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Ano po ang sinabi niya? Takot daw siya sa reaksyon ng biyenan niya. Kapag nababanggit daw ang tungkol sa bukit, nagagalit na agad, baka raw kung anong gawin sa kanya kapag nalaman. Ano po ang ipinayo ninyo? Sinabi kong umuwi muna siya sa kanila. Mahirap mag-file ang kaso kung makasama sila sa isang bahay. Mas mabuting may distansya. Ngunit huminto si Ate Lim, pero yun na ang huli. Hindi na siya tumawag ulit. Akala ko umuwi na siya sa kanila. Hindi ko alam na ganun pala ang sinapit niya. Pabalik sa istasyon, tahimik na nag-iisip si Marco. Pinlano ni Elena na makipaghiwalay at ibenta ang bukit ng hindi alam na biyenan niya. Yun ang mitsan na lahat. Tumango si Leo. Problema sa pera at sa pamilya. Pero, Senyor, parang hindi pa rin natin dapat alisin si Kapitan Tony sa listahan ng mga suspek. Bakit mo nasabi? Masyado siyang maraming alam sa sitwasyon pro, 5 taon siyang nanahimik, may namatay na tao pro hindi siya nagsalita. Kahina-hinala. Tumingin si Marco kay Leo. May punto ka. Ay check mo muna ang alibi ni Kapitan Tony. Nobyembre 5, sa opisina, hinalungkat ni Leo ang malumang records ng munisipyo. Senyor, na-confirm ko na ang alibi ni Kapitan Tony. Tumingin si Marco. Anong sabi? Nung gabi ng Oktubre 3, 1997, may meeting ang Barangay Development Council. May pirma niya sa attendance at may litrato pa siya sa meeting. Eksakto sa oras ng krimen, nag-isip si Marco. Kung ganun, hindi siya ang direktang gumawa. Imposibleng umalis siya sa hidna NG meeting para maglibing NG tao. Pero, Senior, sabi ni Leo, isipin niyo po. Isang 73 anyos na matanda, mag-isa, niyang, pinatay, ang isang 29 anyos na babay, nagukay, naglibing, at nagsemento pa. Posible po ba yung nangli ang magamata ni Marco? Sinasabi mong may kasapwat? Si Kapitan Tony o kaya? Huminto si Leo o kaya sino? Ang anak si Jose. Sinabi niyang nasa Maynila siya noon, pero na-verify ba yon? Hinalungkat ni Marco ang napapeles. Nandito ang salaysay ni Jose. Nasa isang construction site daw siya sa Quezon City. Nandun daw siya noong Oktubre 3. Na-verify po ba yan na maimbestihador? Ibinaksak ni Marco ang folder. Hindi. Isinara kasi bilang simpleng pagtakas. Bakit pa iimbestigahan? Ang alibingang anak kung tumakas lang daw ang asawa? Tumayo si Leo. Ay Trace, ko po.
ang nga ginawa ni Jose. Titingnan ko kung talagang nasa construction site siya sa Maynila noong Oktubre 3, 1997 o kung bumalik siya sa Nueva Ecija. Tumango si Marco. Sige, credit card records, resibo sa gas, tawag sa telepono, halungkatin mo lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang detalye. Akmang lalabas si Leo nang huminto. Senyor, paano kung nasa Nueva Ecija nga si Jose noong gabing yon? Malamig na sumagot si Marco. Kung ganun, ang kasong ito ay hindi na lang basta satsat ng isang matandang may demensya. Ito ay isang karumal-dumal na trahedya na pinagtulungan ng isang pamilya. Kailangan nating balikan lahat mula sa simula. Umaga ang Nobyembre 8, mabigat ang hangin sa Homicide Division ng Talavera Police Station. Pagdating ni Marco, may nakita siyang isang puting sobre sa ibabaw ng kanyang nga papeles. Walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat lang sa sobre. Para sa investigador, ene kaso ni Elena Santos. Ano to? Kinuha niya ang sobre. Mula ito sa Talavera Post Office. Dahan-dahan niyang binuksan at nakita ang isang papel na makinilyado. Gusto ni Elena na ibenta ang bukit. At iyon ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nung gabing iyon, nasa Nueva Ecija si Jose. Nanlaki ang gamata ni Marco. Agad niyang dinala ang sulat kay Leo. Leo, tingnan mo ito. Nasa Nueva Ecija si Jose? Akala ko ba nasa Maynila siya? Anonymous ito. Ipadala mo agad sa forensics para sa fingerprints. Habang inilalagay ni Leo ang sulat sa isang evidence bag, nagtanong siya, sino kaya ang nagpadala nito? Umiling si Marco. Sa tingin mo, si Kapitan Tony? Hindi. Kung siya ang salarin o kasabwat, bakit niya gagawing mas mainit ang investigasyon? Mananahimik lang yan. Malamang, totoo itong impormasyon. Nag-isip si Leo. Kung ganun, may taong 5 taon nang may alam pero ngayon lang nagsalita. Siguro, kinonsensya. Baka may dahilan. Siguro dahil nasa bahay kalinga na si Mang Pedro at bakante na ang bahay, nakalakas na siyang loob, alamin muna natin ang laman ng sulat. Kung talagang nasa Nueva Ecija si Jose noong araw na yon, Nobyembre 10, umakyat ang 2 detektip sa Maynila. Ang construction company na pinagtrabahuhan ni Jose ay nagsara na dahil sa 1997 Asian financial crisis. Pero sa kabutihang palat, may mga records pa sa dole. Senyor, narito po ang attendance record ng Oktubre 3, 1997. May timein po siya. Kung ganun, nasa Maynila nga siya. Mali ang gitsipi. Tining na ng maigi ni Marco ang papel. Hindi sapat ang timein. Pwede namang neck-time in lang siya sa umaga, tapos umalis. Karaniwan, yan sa construction. May listahan ba ang nga kasamahan niya sa trabaho? May isa po. Si Mang Cardo. Nakatira sa Cavite. Hapon ng Nobyembre 11, sa isang maliit na karinderiya sa Cavite, sinalubong sila ni Mang Chardo. Si Jose? Natatandaan ko. Tahimik yon, trabaho lang ang inaatupag, sabi niya. Naktanong si Marco. Noong Oktubre 3, 1997, holiday po yon. Nandun po ba si Jose? Nandun siya sa umaga. Nakita ko siyang nag-time in. Sa umaga po? Paano po pagkatapos nun? Hindi na. Umalis siya nang nakmamadali. Tanghali yata yon, kakain na sana kami pero bigla siyang nag-impake. Nagtanong si Leo. Ano po ang sinabi niya? May emergency daw sa probinsya. May sakit daw ang tatay niya. Ilang araw daw siyang mawawala. Nakatinginan sina Marco at Leo. Nagtukma ang impormasyon. Kailan po siya bumalik? Nga 3 o 4 na araw. Pero grave ang itsura niya. Payat. Namumula ang nga mata. Tinanong ko kung anong nangyari. Hindi sumasagot.
Sigarilyo lang ng sigarilyo. Paglabas sa karinderya, bumuntong hininga si Marco. Sa umaga lang siya nag-time in para gumawa ng alibi tapos dumiretso sa Nueva Ecija. Tumango si Leo. Ay check ko po ang credit card records niya. Kung nagdala siyang sasakyan, siguradong nagpagas siya. Nobyembre 12, bumalik si Leo sa istasyon at nagpadala ng request sa credit card company. Hapon na nang tumunog ang fax machine. Senyor, nahanap ko na. Lumabas na. Sigaw ni Leo. Ano yan? Oktubre 3, 1997, 8:07 PM sa isang gasolinahan sa Gapan. Credit card ni Jose de Leon, nagpagas ng 500 piso. Kinuha ni Marco ang papel. Ang Gapan ay nasa daan mula Maynila papuntang Talavera. Kung alas 9 siya dumaan sa Gapan, halos alas 10 na siya nakarating sa bahay nila. Eksakto sa oras ng krimen. Ibinaksak ni Marco ang papel. Naksinungaling si Jose sa loob na 5 taon. Kung ganun, nandun siya sa bukit nung gabing yon. Kasama ang tatay niya. Inilibing ang sarili niyang asawa. Kasabwat siya. Kung hindi man siya mismo ang gumawa, tumulong siya sa pagtatago ang bangkay. Hindi kayang gawin ng isang matanda mag-isa ang pagsemento. Tumayo si Marco. Nasaan si Jose ngayon? Nasa isang maliit na kwarto sa Tondo. Arawan pa rin ang trabaho. Bukas ang umaga, pupunta tayo sa Maynila. Walang supuena, arestuhin natin siya. Magdala kang posas. Umaga ang Nobyembre 13. Habang bumibiyahe ang sasakyan ng pulis, nagtanong si Leo. Senyor, sa tingin niyo, si Jose ang pumatay sa asawa niya? Malungkot na sumagot si Marco. Hindi pa natin alam. Pero kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa kamalik na yon. 5 taon siyang nanahimik. Sa tingin niyo, magsasalita siya ngayon? Tumingin si Marco kay Leo. Nasa bahay kalinga na ang tatay niya. Isang matandang may dementiya na hindi na maalala ang sariling pangalan. Anong magagawa niya? Wala nang magtatakipan sa isa't isa. Tumango si Leo. Wala na siyang tatakbuhan. O ngayon, kailangan nating marinig ang katotohanan. Gaano man ito kasama. Hapon ng Nobyembre 14, mabigat ang hangin sa interrogation room ng Talavera Police Station. Si Jose de Leon, 3, 7 anyos, ay mukhang mas matanda pa ang 10 taon. Makapal ang kalyo sa kanyang makamay, tanda ngang mabibigat na trabaho. Inilapak ni Marco ang isang papel sa harap ni Jose. Oktubre 3, 1997, 8:47 PM. Resibo mula sa isang gasolinahan sa Gapan. Credit card mo. Hindi mapakali ang ngamate ni Jose. Sabi mo, nasa Maynila ka. 5 taon mong sinabihan. Pero bakit nasa Gapan ang credit card mo? Lumunok si Jose at yumuko. Hindi ko po matandaan. Baka nawala ko ang card ko. Hindi mo matandaan? Ang Gapan ay daanan papuntang Talavera. Mga alas 10 ka na nakarating sa inyo. Eksakto sa gabi na krimen. Napakagatlabi si Jose. Tanging ang tunongong orasan at ang kanyang mabigat na pahinga ang maririnig. Sumingit si Leo. Jose, nakausap na namin ang kasamahan mo sa trabaho, si Mang Cardo. Sabi niya, umalis ka raw nang nagmamadali nung tanghaling iyon. May emergency daw sa probinsya. Halatang nanlit si Jose. Alam niyang wala na siyang takas. Bakit ka nagsinungaling sa loop ngang 5 taon? Bumuntong hininga si Jose at yumuko. Dito natapos ang 2 oras na katahimikan. Tumawag po ang tatay ko. Anong sabi niya? May kakaiba raw kay Elena, umuwi raw ako agad. Lumapit si Marco. Pagdating mo, anong nakita mo? Pumikit si Jose, nanginginig ang kanyang boses. Wala po akong nakita. Sabi ni tatay. Nakimpake raw si Elena at tumakas.
Tapos, naniwala ka? Opo, hindi po magsisinungaling ang tatay ko. Hindi napigilan ni Leo na hampasin ang mesa. Sino maniniwala diyan? Kung tumakas lang ang asawa mo, bakit ka magsisinungaling sa pulis sa loob ng 5 taon na nasa Maynila ka? Namutla si Jose. Inutusan po ako ni tatay. Bakit? Maliit lang po ang lugar namin. Kapag kumalat na tumakas ang asawa ko dahil sa ibang lalaki, kahihiyan daw po sa pamilya. Itago na lang daw namin ng tahimik. Hindi makapaniwalang napailing si Marco? Dahil lang sa kahihiyan? Nawala ang asawa mo pero mas pinili mong paktakpan ang lahat para sa kahihiyan? Hindi sumagot si Jose. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Ikaw ba ang pumatay sa asawa mo? Kayo ang tatay mo? Biglang tumingin si Jose at sumigaw. Hindi po. Sumpaman, hindi ko siya sinaktan. Kung ganon, anong nakita mo nung gabing yon? Sino ang naksamento? Ano ang nakita mo at nanahimik ka sa loob ng 5 taon? Nanginginig ang ngalabi ni Jose, ngunit muli siyang nanahimik. Nobyembre 15. Nagsampa ng kasong obstruction of justice at concealing a crime ang piskalya laban kay Jose. Ngunit naging malamig ang desisyon ng korte. Kakulangan ng direktang ebidensya, walang panganib na tumakas. Ibinaba ni Marco ang telepono. Buisit, binasura ang warrant. Senyor, anong nangyari? Binasura. Hindi siya ikukulong. Travel ban at regular reporting lang. Kung ganun, makakalaya si Jose? Pakakawalan natin ang isdang nahuli na? Inihagis ni Marco ang kanyang jacket. Itutuloy natin ang investigasyon. Habang malaya siya, hindi na natin mapapamin iyan. Hinding-hindi niya ipakakanulo ang tatay niya. Tumingin si Marco sa labas. Sa huli, kailangan nating marinig mismo mula sa bibig ng tatay niya, ang matandang, yon na lang ang makapagsasabing ng totoo. Nobyembre 17. Desperadong humingi tulong si Marco sa isang forensic psychiatrist. Hapong na nang dumating si Dr. Isabela David sa istasyon. Doc, possible po bang interogahin ang isang pasyenteng may dementia? Hindi ibig sabihin na may dementia ang isang tao ay 24,7 nang sira ang isip niya. May mga tinatawag na lucid intervals nga sandali kung kailan bumabalik ang kanilang katinuan at alaala. Kung makakuha kami ng pahayag sa mga sandaling iyon, magiging ebidensya po ba sa korte? Limitado. Pero sapat na bilang lead sa investigasyon. Kung nandun ako para i-verify ang kanyang mental state at i-record natin, hindi ito basta-basta babalewalain ng korte, tumango si Marco. Sige po. Tatawagan ko ang bahay kalinga. Kapag dumating ang sandaling yon, ipapatawag ko po kayo agad. Gabi na nang tumawag si Marco sa bahay kalinga. Hello? Miss Rina. Si Detective Reyes po ito. Detective, napatawag po kayo? May pabor po sana ako. Kapag naging malinaw po ang isip ni Mang Pedro, kahit saglit lang, tawagan niyo po ako agad. Kahit anong oras. Sige po, mapapansin ko po yun. Nobyembre 18, tumawag si Marco sa Soko, team leader, pakiusap, puntahan niyo ulit yung kamali. Baka may iba pang ebidensya, maliban sa mga buto. Pero nasuyot na namin lahat. Kung hindi si Jose ang salarin, dapat mayroong isang bagay doon na nagpatahimik sa kanya sa loob ng 5 taon. Halungkatin niyo po ulit bawat sulok. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Leo. Senyor, tungkol kay Jose. Anong iniisip mo? Malinaw na may alam siya, pero parang hindi niya lang pinoprotektahan ang tatay niya. Parang gusto niyang akuin ang kasalanan. Nag-isip si Marco, pinoprotektahan ang tatay? Masyadong masunuring anak. Bilang anak, natural na protektahan ang ama. Siguro yon ang dahilan kung bakit 5 taon siyang nanahimik. Kung ganun, lalo nating kailangang marinig mula sa tatay niya.
Kahit anong going pagtatakip ng anak kapag umamin ang ama. Tapos ang laro, sa tingin niyo po, darating ang sandaling yon? Malungkot na ngumiti si Marco. Kailangang dumating. Kung hindi, gagawa tayong paraan. Ang magagawa lang natin ay maghintay. Umaga ng Nobyembre 20, sa dating bukid ni Mang Pedro, muling nahukay ang Soko team. Sa lugar kung saan natakpuan ang mabuto, may natakpuang isang maliit na plastic bag na nakabaon sa lupa. Maingat itong kinuha. Sa loop may isang lumang notebook. Mukhang nahulog mula sa bulsang biktima. Binalot sa plastic kaya hindi gaanong nasira. Sa takip ngang notebook, nakasulat ang 1997. Diary yata ito. Ipadala agad sa crime lab. Rush, Nobyembre 21. Tumawag ang crime lab. Na-analyze na namin ang notebook. Diary nga po ni Elena Santos. Nabasa ba ang laman? Karamihan ay na-recover. Ay fax nyo sa akin. Ngayon na pagkalipas ng 30 minuto, nagsimulang mag-print ang fax machine. Binasa ni na Marco at Leo ang kopya. Isinulat noong Setyembre 15. Sumigaw na naman si tatay. Sabi niya, sa araw na ibenta ko ang bukit na ito, araw na rin daw ng kamatayan ko. Tinutukan niya akong itak. Hindi ako makatulog sa takot. Napailing si Leo. Diyos ko, tinutukan ng ita ang sariling manugang. Binuklat ni Marco ang susunod na pahina. Setyembre 23. Itinapon na naman niya ang hapunan. Ayaw niya raw sa luto ko, pero alam kong dahil ito sa pra. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang tumakas dito. Ipinakita ni Marco ang huling pahina, Oktubre 1, nakpadala ako ngang sulat kay Jose, nakikiusap na makipaghiwalay na siya. Sinulat kong hindi ko na kaya at alis na ako sa bahay na ito. Nanginginig na binasa ni Marco ang huling entry, Oktubre 2. Tumawag si Jose. Natanggap daw niya ang sulat. Sabi niya, uuwi siya. Bukas, kailangan kong sabihin ang lahat at umalis na. Bukas, matatapos na ang lahat. Ibinaksak ni Marco ang papel. Nagsinungaling si Jose, isang malaking kasinungalingan. Sabi niya, tumawag daw ang tatay niya, kaya siya umuwi. Pero ang totoo, dahil sa sulat ni asawa niya kaya siya umuwi. Para pigilan siya o kausapin. Nag-isip si Marco. Pero bakit niya itinago yon? Para pagtakpan ang ginawa ni tatay niya. Nakita niya lahat ng nangyari nung gabing yon. Hinawakan ni Marco ang kopya ng diary. Ngayon, kailangan na nating marinig mula mismo kay Pedro de Leon. Alas 4 ng madaling araw, Nobyembre 22, tumunog ang telepono ni Marco. Hello, Detective. Si Rina po ito mula sa bahay Kalinga. Mabilis na bumangon si Marco. Anong nangyari? Kagigising lang po ni Lolo Pedro. Pero iba po ang tingin niya. Malinaw. Tinanong pa niya kung ako raw ba ang caregiver niya. Pupunta na ako diyan. Huwag niyo siyang patulugin ulit. Agad siyang nakbihis at tinawagan si Leo. Leo, gising! Sa bahay Kalinga, dumating na ang sandali. Tawagan mo na rin si Dr. David. Alas 5 umaga. Halos humahanggos na dumating sina Marco, Leo at Doktor. David sa bahay Kalinga. Nakaupo si Mang Pedro sa kama, nakatingin sa labas. Malinaw ang kanyang nga mata. Lumapit si Dr. David. Lolo, kilala niyo po ba ako? Tumingin si Mang Pedro. Doktor Kayata. Nakaputi ka eh? Opo. Alam niyo po ba kung anong petsa ngayon? Nobyembre na yata. Malamig na. Tumingin si Dr. David kay Marco at tumango. Malinaw ang isip niya. Pwede na. Umupo si Marco at ipinakita ang kopyang diary. Lolo, alam niyo po ba kung ano ito? Napatingin si Mang Pedro. Nagsimulang mangginig ang kanyang mga kamay.
Saan galing yan? Diary pong manugang ninyong si Elena. Natakpuan kasama ngang labi niya sa ilalim ngang semento. Namutla si Mang Pedro. Noong gabing Oktubre 3, 1997, ano po ang nangyari sa bukit? Dumating po ang anak ninyong si Jose, hindi po ba? Napuno ngang takot ang nga mata ni Mang Pedro. Si Jose, walang alam si Jose. Wala siyang kinalaman. Lumapit si Marco. Walang alam si Jose? Kung ganun, sino po ang gumawa? Sino ang naglibing sa manugang ninyo doon? Nangingini ang mga labi ni Mang Pedro. Ako ang gumawa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang nanlabo ang kanyang nga mata. Nawala ang kislap ngang katinuan. Mabilis siyang tiningnan ni Dr. David. Nawawala na ulit siya, hindi na natin siya makakausap. Tumayo si Marco at bumuntong hininga. Senyor, narinig niyo yon? Walang alam si Jose. Tumango si Marco. Ang salarin ay si Pedro de Leon. Ang anak ay dumating lang para tumulong sa pagtatago. Sapat na po ba yan para kasuhan siya? Hindi. Pero sapat na ito para durugin si Jose. Lumabas si Marco. Ipatawag niyo ulit si Jose. Ipakita niyo ang video ang pag-amin ng tatay niya at ang diary. Tatapusin na natin ito. Sa tingin niyo po, amin na siya. Tumingin si Marco kay Leo. Umamin na ang tatay niya. Wala nang dahilan ang anak para magtakip pa para sa kanya. Gumuho na ang padar na itinayo niya dahil sa pagiging masunuring anak. Hapon ng Nobyembre 24, sa interrogation room, mas lalong nangayayat si Jose. Inilagay ni Marco ang isang laptop sa mesa. Jose, may ipapakita ako sa iyo. Pinanot ni Jose ang video ng kanyang ama sa bahay Kalinga. Walang alam si Jose. Ako ang gumawa. Namutla si Jose. Inilapak ni Marco ang kopya ng diary. Ito naman ang diary ng asawa mo. Basahin mo ang entry noong Oktubre 2. Nakasulat na tumawag ka dahil natanggap mo ang sulat niya. Hindi ka umuwi dahil sa tawag ng tatay mo. Umuwi ka dahil sa sulat niya. Yumuko si Jose. Matagal na katahimikan. Alam na naming hindi ikaw ang pumatay. Umamin na ang tatay mo? Sabi ni Marco. Dahan-dahang tumingin si Jose. Namumula ang mga mata. Pero kailangan mong sabihin kung ano ang nakita mo noong gabing yon at kung bakit 5 taon kang nanahimik. Sumingit si Leo. Malala na ang dementia ng tatay mo. Kahit anong gawin mong pagtatakip, wala na. Ibaba mo na ang pasan mo. Nagsimulang umiyak si Jose. Sa wakas, nagsalita siya. Natanggap ko po ang sulat noong Oktubre 2. Anong ginawa mo? Tumawag po ako. Sabi ko, uwi ako bukas para mag-usap kami. Anong oras ka dumating? Mga 10:00 na pong gabi. Anong nakita mo? Nagsimulang ikwento ni Jose ang lahat. Nakatayo po si tatay sa harap ng kamali. May hawak siyang pala. Puno pong dugo ang damit niya at ang pala. Anong sabi niya? Sabi niya, lumaban daw si Elena. Sinigawan daw siya na ibebenta ang bukit. Kaya sa sobrang galit, hindi niya napigilan ang sarili niya. Anong ginawa mo? Tumakbo raw siya sa loob ng kamalik. Napahagulgol si Jose. Nakahandusay si Elena sa sahig, duguan ang ulo niya. Tapos, nanghina ang matuhot ko. Wala akong maisip. Paano niyo itinago ang bangkay? Lumuhot po, si tatay sa harap ko. Nagmakaawa. Huwag ko raw siyang isumbong. Ayaw daw niyang mamatay sa kulungan. Isang beses lang daw, iligtas ko ang tatay ko. Kaya ginawa mo. Natakot po ako. Hindi ko alam ang gagawin. Habang buhay, hindi ko panasuway si tatay. Ginawa ko ang inutos niya. Makdamak daw nilang itinago ang bangkay. Siya ang nahalo ng semento at naktakip. Ang tatay niya ay nag-utos lang. Kinaumagahan, bumalik siya sa Maynila na parang walang nangyari.
5 taon? Hindi ka umuwi? Hindi po. Kapag nasa tapat na akong bahay, nanginginig ang mabinti ko. Ayokong alalahanin. Gusto kong kalimutan. Nakalimutan mo ba? Mapait na ngumiti si Jose. Gabi-gabi, binabangungot ako. Si Elena na umiyak, si tatay na may hawak na madugong pala. 5 taon, walang isang gabi na nakatulog ako ng mahimbing. Tumayo si Marco. Tukma ang salaysay mo sa findings na. Soko, may tama sa bungo ang biktima. Yumuko si Jose. Tatanggapin ko po ang parusa ko. Paglabas sa interrogation room, sinabi ni Marco kay Leo. Tawagan mo ang piskalya. Hindi makakasuhan. Si Pedro dahil sa dementia. Si Jose, kakasuhan natin ng accessory to murder at obstruction of justice. Malungkot na tumango si Leo. 5 taon. 5 taon niyang dinala ang sikretong yon. Tumingin si Marco sa papalubog na araw. Gusto niyang protektahan ang tatay niya. Ang maling pagiging masunurin ang sumira sa buhay niya at nagdulot ng walang katapusang sakit sa inangang biktima. Tapos na po ba ang lahat? Umiling si Marco. May paglilitis pa. At ang pinakamahirap na parte, ang sabihin ang lahat ng ito sa pamilya ng biktima. Pebrero 14, 2003. Sa Korteng Kabanatuan, mabigat ang katahimikan. Nakayuko si Jose sa upuan ng akusado. Sa unahan, mahigpit ang hawak ni Aling Teresita sa kanyang panyo. Binasangang hukom ang hatol. Ang akusadong si Jose de Leon, matapos masaksihan ang krimen na ginawa ng kanyang ama, ay hindi ito isinumbong sa mga autoridad. Sa halip, aktibo siyang tumulong sa pagtatagong bangkay na nagdulot ng 5 taong pagdurusa sa pamilya ng biktima. Ngunit isinasaalang-alang na hindi siya direktang sangkot sa pagpatay at dahil sa kanyang malalim na pagsunod sa kanyang ama, hinahatulan ang akusado sa salang accessory to murder at obstruction of justice ng 2 taong pagkakakulong. Ang sentensyang ito ay suspendido sa loop ng 3 taon. Isang pigil na iyak ang narinig mula sa mga manonood. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si Jose kay Aling Teresita at lumuhod. Inay, patawad po. Kasalanan ko pong hindi may papatawad. Tiningnan siya ni Aling Tritri nang may pangingini. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ito nang tanungin nga reporter. Sinabi niyang, gusto ko sanang itanong kung paano niya nakakayang kumain sa loop ngang 5 taon habang ang anak ko ay nasa ilalim ngang malamig na semento. Ni hindi ko man lang siya na ipakaalay ng pagkain tuwing araw ng ngapatay. Yun ang pinakamasakit. Sa parehong araw, lumabas ang desisyon ng piskalya. Hindi kakasuhan si Pedro de Leon? Sabi ni Marco kay Leo. Bakit po? Dahil sa dementia. Hindi siya pwedeng litisin. Mananatili siya sa bahay kalinga hanggang mamatay. At ang masakit, dahil hindi ito parusa, hindi sasagutin ng gobyerno ang gastos. Ang guardian niyang, si Jose ang magbabayad ng lahat. Mula sa pagiging construction worker, magtatrabaho siya ng husto para bayaran ang bahay kalinga ng tatay niya. Siguro, yan ang kapalaran niya. Marso 5, habang tinatapos ni Marco ang final report, idinakdak niya sa huling bahagi. Humingi kami ng paumanhin at kinikilala ang pakukulang ng investigasyon noong 1997 na isinara agad ang kaso bilang pagtakas lamang. Senyor, kailangan po ba talaga yan? Tanong ni Leo. Kung inimbestigahan lang namin ng mayos nun, hindi sana umabot ng 5 taon. Ang kahihiyan ay kahihiyan. Tinawagan niya si Skete, nanding. Senyor, tapos na po ang kaso ni Elena. Salamat, Marco. Ang biyanan ang salarin, di ba? Ang anak tumulong lang. Opo, noon pa man, may kutop na ako. Pagsisihan ko habang buhay na binalewala ko yon. Marso 7, dumating sa istasyon si Kapitan Tony. Detective,
Yung anonymous na sulat. Ako po ang nagpadala. Bakit po kayo naglihim? Natakot po ako kay Mang Pedro. Pero nang malaman kong nasa bahay kalinga na siya at may dementiya, nawala na ang takot ko. Kinonsensya na rin ako. Ipinakita niya ang isang litrato ang lumang makinilya. Ito po ang ginamit ko. Bakit po kayo naparito? Gusto ko pong humingi ng tawad kay Aling Teresita. Kung nagsalita lang ako agad, maari ko po bang makuha ang kontak niya? Isang maaliwalas na araw ngang Abril, sa isang sementeryo sa Bulacan, dahan-dahang inilagay ni Aling Teresita ang isang maliit na urn sa puntot. Elena, anak, nakauwi ka na. Pagkatapos ngang 5 taon, kasama mo na ulit si nanay. Patawarin mo si nanay kung natagalan. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco, tahimik na nanonood. Yumuko siya bilang pagbibigay galang bago sumakay sa kanyang sasakyan. Sa parehong araw, sa bahay kalinga, nakaupo si Mang Pedro sa bintana, nakatingin sa malayo. Lumapit si Rina na may dalang merienda. Dahan-dahang lumingon si Mang Pedro. Sa isang saglit, naging malinaw ang kanyang mamata. Patawad. Po? Ano pong sabi niyo? Patawad. Ako, hindi na nasundan ang kanyang nga salita. Kung ito ba ay pagsisisi para sa kanyang manugang o isa lamang walang kahulugang bulong ng isang sirang isipan, walang sinuman ang nakaalam. Muli siyang tumingin sa malayo. Nung tek-araw ng 2003, ang dating bukit ni Mang Pedro ay naibenta. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang kamalik, wala nang natira. Tanging matuyong dahon na lang ang tinatangay ng hangin na tila isinasalaysay ang bigat ng isang trahedyang matagal na inilihim. The final section of the original text was a repeat of the court scene and its aftermath. To maintain the requested length and structure, that repetition is included below. Pebrero 14, 2003, sa Kortengang Cabanatuan, mabigat ang katahimikan. Nakayuko si Jose sa upuan ng akusado. Sa unahan, mahigpit ang hawa ni Aling Teresita sa kanyang panyo. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Jose de Leon, matapos masaksihan ang krimen na ginawa ngang kanyang ama, ay hindi ito isinumbong sa mga autoridad. Sa halip, aktibo siyang tumulong sa pagtatagong bangkay na nakdulot ng 5 taong pagdurusa sa pamilyang biktima. Ngunit isinasaalang-alang na hindi siya direktang sangkot sa pagpatay at dahil sa kanyang malalim na pagsunod sa kanyang ama, hinahatulan ang akusado sa salang. Accessory to murder at obstruction of justice ng 2 taong pagkakakulong. Ang sentensyang ito ay suspendido sa loob ng 3 taon. Isang pigil na iyak ang narinig mula sa mga manonood. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit si Jose kay Aling Teresita at lumuhod. Inay, patawad po? Kasalanan ko pong hindi may papatawad. Tiningnan siya ni Aling Teresita ng may panginginig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ito. Nang tanungin ng mga reporter, sinabi niyang, gusto ko sanang itanong kung paano niya nakakayang kumain sa loob ng 5 taon habang ang anak ko ay nasa ilalim ng maalamik na semento. Ni hindi ko malang siya, naipaalahid de tulay nga. Araw ngang batay, yun ang pinakamasakit. Sa parehong araw, lumabas ang desisyon ng piskalya. Hindi kakasuhan si Pedro de Leon, sabi ni Marco kay Leo. Bakit po? Dahil sa dementiya. Hindi siya pwedeng litisin. Mananatili siya sa bahay kalinga hanggang mamatay. At ang masakit? Dahil hindi ito parusa. Hindi sasagutin ng gobyerno ang gastos. Ang gwardiyan niyang si Jose ang magbabayad ng lahat. Mula sa pagiging construction worker? Magtatrabaho siya ng husto para bayaran ang bahay kalingang tatay niya. Siguro, yan ang kapalaran niya. Marso 5, habang tinatapos ni Marco ang final report, idinagdag niya sa huling bahagi.
Humingi kami ng paumanhin at kinikilala ang pakukulang ng investigasyon noong 1997 na isinara agad ang kaso bilang pagtakas lamang. Senyor, kailangan po ba talaga yan? Tanong ni Leo. Kung inimbestigahan lang namin ng mayos nun, hindi sana umabot ng 5 taon. Ang kahihiyan ay kahihiyan. Tinawagan niya si Skete. Nanding, Senyor, tapos na po ang kaso ni Elena. Salamat, Marco. Ang biyenan ang salarin. Di ba? Ang anak tumulong lang. Opo. Noon pa man, may kutob na ako. Pagsisihan ko habang buhay na binalewala ko yon. Marso 7, dumating sa istasyon si Kapitan Tony. Detective. Yung anonymous na sulat, ako po ang nagpadala. Bakit po kayo naglihim? Natakot po ako kay Mang Pedro. Pero nang malaman kong nasa bahay Kalinga na siya at may dementia, nawala na ang takot ko, kinonsensya na rin ako. Ipinakita niya ang isang litratong lumang makinilya. Ito po ang ginamit ko. Bakit po kayo naparito? Gusto ko pong humingi ng tawad kay Aling Teresita. Kung nagsalita lang ako agad, mari ko po bang makuha ang kontak niya? Isang maaliwalas na araw nga Abril, sa isang sementeryo sa Bulacan, dahan-dahang inilagay ni Aling Teresita ang isang maliit na urn sa puntot. Elena, anak, nakauwi ka na. Pagkatapos ng 5 taon, kasama mo na ulit si nanay. Patawarin mo si nanay kung natagalan. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco, tahimik na nanonood. Yumuko siya bilang pagbibigay galang bago sumakay sa kanyang sasakyan. Sa parehong araw, sa bahay Kalinga, nakaupo si Mang Pedro sa bintana, nakatingin sa malayo. Lumapit si Rina na may dalang merienda. Dahan-dahang lumingon si Mang Pedro. Sa isang saglit, naging malinaw ang kanyang mamata. Patawad. Po, ano pong sabi niyo? Patawad. Ako, hindi na nasundan ang kanyang nasalita. Kung ito ba ay pagsisisi para sa kanyang manugang o isa lamang walang kahulugang bulong ng isang sirang isipan, walang sinuman ang nakaalam. Muli siyang tumingin sa malayo. Nung tag-araw 2003, ang dating bukit ni Mang Pedro ay naibenta. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang kamalik, wala nang natira. Tanging matuyong dahon na lang ang tinatangay ng hangin, na tila isinasalaysay ang bigat ng isang trahedyang matagal na inilihim. Salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulong kwento. Isang komento na maganda ang kwento ay malaking tulong na. Naway mapuno rin ng liwanag at kapayapaan ang inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat!